Manok na pula, manok na pula. Ay naku mga mi, hindi ko na pala alam ang sunod. Hello mga mi! So for today's video, gagawa tayo ng manok na pula. And as usual, pastillas fondant pa rin. Ito nga pala yung gamit ko na chocolate ganache na overheat ko pa nga yan. Siyempre, nagawan ko yan ng paraan mga mi. Ang ratio nga pala nito ay 750 grams ng dark chocolate and 125 ml ng all-purpose cream. At ang order ni client ay moist chocolate cake. Client po ay first time niyang umorder sa akin and order niya na ito ay medyo rush na po mga mi. So sa totoo lang ay medyo nabigla rin ako sa pagtanggap ng cake. Ang akala ko kasi ay mag-i-inquire lang siya. Hindi ko akalain na mag-go siya sa order. Sabi ko nga ay napasubo pala ako sa order na ito. Totoo lang ay never pa talaga ako nakagawa ng ganitong order na cake. Wala pa rin kasi nagpapagawa sa akin ito. Balik na tayo dito sa cake. Siyempre hindi natin titigilan yan hanggat hindi natin napapakinis yung mismong cake. Siyempre dapat makinis na makinis talaga yung ating pagkakakoat sa cake para pag naglagay tayo ng fondant ay maganda at makinis ang mismong cake. Minsan nga sharp edge pa nga. Kasi minsan kapag hindi maganda yung pagkakapalitada sa cake, nagkakaroon ng bewang. Yung mismong cake, kitang-kita naman at hindi rin siya magandang tingnan. Kaya na yan, nakikita nyo na nga na nagmamasa na ako ng pastillas fondant. So, sa mga nagtatanong po ng recipe ng pastillas fondant, tingnan na lang po dito sa aking page. For sharing naman ito at nakapublic. So, ang ginawa ko dito ay meron akong embosser dun sa pinaka body ng tree. Yan yung pinaka ginagamit ko para meron texture yung ating pinaka-cake. At pinibilis ko na nga itong video. Ito na yung ating cake. Cover ng ganache. O diba may pagsilip-silip pa ako mga mi. At ang ginamit ko nga pala na method dito is paneling method. So iba to sa aking mga ginagawa. Minsan kasi binabaliktad ko pa yung cake. Nagawa na ako ng bilog and then pinatong ko siya sa ibabaw ng cake. And then yung pinaka-body niya, yung may mga texture ng pinaka-puno. Actually, gusto ko din talaga magaya yung inspiration na nisend sa akin ni client. Ang iniisip ko nga ay gamitan ko ito ng airbrush. Pero naisip ko rin naman na pwede rin nga pala yung method na napinturahan na lamang yung mismong cake. Kali ang ginawa ko ay nagmix ako ng food color na brown sa vodka. Or pwede rin naman gin, i-mix natin itong mabuti and then saka natin ito i-paint sa body ng cake. Yung first coating ko nga pala ay medyo light pa. Akala ko nga ay hindi ko nga nagagaya yung mismong pinaka-cake inspiration. So habang tumatagal pala ay nagda-dark yung pinaka-brown niya. And bala ko pa nga sanang lagyan ng third coating so naisip ko na ay tama na nga muna ito kasi nag-dark na pala siya. Ito na nga yung topper, yan na yung manok na pula. Mapula na naging bantam. Sabi ng aking asawa, kasi nga ay nag-struggle din ako sa paggawa ng mismong topper. Actually, mga 3 days nagsabi sa akin si client ng kanyang order. So akala ko talaga, ay madali lang. Ay charot, hindi pala siya madali mga mi. Nga sabi ko nga kanina, ay parang napasubo ako dito sa paggawa ng order na ito kasi never pa talaga ako nakagawa ng ganitong topper. Kaya nga pinagtatawanan ako ng asawa ko, sige. Rush order pa more, tanggap pa ng rush order. Buha mo? Sa pagkakatanda ko ay nakailang beses din akong gumawa ng topper. Mga 2 times din ata ako umulit kasi nga ay hindi ako kontento sa ginawa ko. Kasi nga ay hindi ako nagagandahan dun sa topper na nagawa ko. At gagawan ko rin yun ng video mga mi. Para sabay-sabay tayong ma-stress. Charot lang. Oo yan, o diba natapos na, ang dami kong daldal pero nakita niyo naman yung aking mga ginawa. O diba sa wakas nga ay nairaos ko rin itong cake order. Actually parang hindi pa nga ako satisfied sa ginawa ko. Ang dami kasing struggle kung alam nyo lang. Feedback nga pala ni client ay tuwang-tuwa nga pala siya dahil ang ganda raw ng aking pagkakagawa. So sana'y nag-enjoy kayo dito sa cake vlog. Pangan yung paggawa ng topper. Thank you so much for watching.